Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating bagong paksa ngayong umaga, Mr. Yamay, paunahan mo muna ang ating panalangin. Mari ba kayo? Tayo ay manalangin. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ano na kayo magsupo? Ngayong umaga, tatalakayin natin ang bagong paksa, at ang aking bagong paksa ay tungkol sa alamat. At ang alamat ay mga lahat makibasa. Ang mga alamat ay mga kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga bagay, lugar o pangyayari sa ating mundo. Ito ay naglalaman ng mga elemento na kababalaghan, himala at mga di pangkaraniwang tagpo na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kasaysayan at paniniwala ng ating mga ninuno. Sa politikang Pilipino, ang alamat ay isa sa ating mga kultura. Ito rin ay nagsasaad ng mga kwento na kung saan ito ay nagbibigay din ng aral. So base sa inyong nabasa, ang mga alamat daw ay kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga bagay. So sa ibang salita, ito ay nagbibigay ng nahulugan sa isang pangyayari. Kung sa English ito ay tinatawag na legend. Pwede din itong myth. Tatawagin natin. Kasi ang alamat ay isang kwento na kung saan nagmumula ang isang bagay o lugar o pangyayari sa ating mundo. At iyon daw ay naglalaman ng mga elementong kababalaghan, himala at mga di pangkaraniwang tagpo na nagbibigay ng alaman tungkol sa kasaysayan at paniniwala ng ating ninuno. If you ever wonder guys kung bakit merong alamat, ito ay dahil sa sinaunang panahon, walang scientific method o yung mga scientificong mga nag-aaral patungkol sa ating kalikasan. Kaya naman, ang ating mga ninuno ay nag-come up sa isang story na kung saan nagbibigay ng kahulugan sa isang pangyayari. Isang halimbawa dyan ay mga kwento. For example, ang kwento kung saan ba nagmula ang Philippine Archipelago o ang ating bansa. Sa kwentong yon, sa alamat na yon, ito ay mga higante daw yun na ng mga bato na kung saan nabuo ang Pilipinas. So dahil hindi alam ng mga ninuno natin kung ano yung mga scientific method, kaya naman nakakamag sila ng mga story. Even though ito ay mga kasang-isip lamang at ito ay hindi mga panipaniwalang pangyayari, ito ay nagbibigay ng aral sa atin, kagaya na lamang ng mga story na kung saan kagaya ng ang alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya ay patungkol sa kung saan nagmula ang prutas na pinya. Na kung saan si Pina daw ay isang bata na pag inuutusan ay hindi siya nakikinig. At pag inuutusan siya kung nasan yung mga bagay na hinahanap ng kanyang ina, sinasabi niya hindi niya nakikita. Kaya naman, pinagsahan siya ng Diyos at doon, nagkaroon siya ng maraming mata at yon ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng prutas na pinya. Ngunit, ito ay nag-isip lamang at ito ay pawang mga hindi pangkaraniwang pangyayari. At ito rin ay nagbibigay ng aral na kung saan kung tayo pala ay inutusan ng ating ina o kung sino man, kailangan natin na sumunod dahil ito rin ay nagbibigay ng mga aral sa atin at sa mga bata. At ang layunin natin ngayong umaga sa pag-discuss o pag-ulat patungkol sa alamat, ito ay ating mga layunin. Una, pakibasa lahat. Ipagaliwanag ang kahulugan ng alamat, mabasa ng alamat at makritika ang kasensya ng alamat. Tapos na tayo sa pinakauna, ang may paliwanag ang kahulugan ng alamat. Ngayon naman, kung kayo ay nagbabasa ng mga alamat, ito ang pangkaraniwan niyong makikita. Mga tauhang maniwaga at hindi pangkaraniwan. Una, Diyos at Diyosa, lahat makibasa. Ang mga alamat ay kadalasang nagtatampok ng mga Diyos at Diyosa na may kapangyarihan sa kalikasan at mga pangyayari sa buhay ng tao. Sa lahat ng mga alamat natin nabasa, talagang naitatampok doon ang mga
Diyosa o ang mga Diyos. Dahil doon, nagkakaroon ng essence ang isang alamat. Kasi kung walang mga supernatural entity kung tawagin natin, hindi magkakaroon ng alamat. Kasi sila ang nag-trigger o silang catalyst kung bakit nagkakaroon ng isang miracle o kung bakit nagkakaroon ng isang himala. Kaya naman sa mga alamat, ito ay ang pangunahing tauhan ay mga Diyos at Diyosa, makakaroon doon ay yan. At sa pangalawa naman, mga espiritu at nilalanga, pagkibasa, isa sa mga alamat sa ating bansa ay tungkol sa mga aswang, mga kapritikbala. Yun din ay nakapapaloob din sa isang alamat. At nagbibigay ito ng misteryo at takot sa mga alamat. At dahil doon, nagkakaroon din ng sigla, nagkakaroon din ng kulay ang alamat. At dahil sa mga different characters na nakikita natin sa alamat, ito rin ay nagbibigay na more of excitement and enjoyment pag bumabasa tayo ng alamat. At pagpapaliwanag ng pinagmulan. Una, bundok. Ang mga alamat ng bundok, manakaw ay nagsasabi tungkol sa isang matandang lalaki na nag-aalaga ng bundok at nagbibigay ng proteksyon sa mga tao. Ito ay mga halimbawa ng mga alamat na kung saan daw pinagmulan ang mga bagay, kagaya na ng bundok. At sa bundok ng Bananaw, ito ay nagsasabi tungkol sa isang matandang lalaki na nag-aalaga ng bundok at nagbibigay ng proteksyon sa mga tao. At ang pangalawa ay kilo. Ang alamat ng kilong plastic ay nagkukwento tungkol sa isang malaking ahas na nag-aalaga ng kilong at nagbibigay ng kasaganaan sa mga tao. At ang panghuli ay tulo. Ang alamat ng agila ay nagsasabi tungkol sa isang agila na naging simbolo ng kabutihan at lakas ng loob. So in other words, ang mga alamat daw ay nagbibigay ng mga pangulugan at nagbibigay paliwanag kung saan nagmumula ang isang bagay. Kagaya na lamang ng aking example kanina na kung saan nagmula prutas sa pinya, ang mga alamat ay nagbibigay essence sa mga kwento at nagbibigay kahulugan kung saan daw nagmula ang mga bagay. So, in other words, ang essence talaga ng alamat ay nagbibigay ng kahulugan kung saan nagmumula ang isang bagay. Kasi nga sabi ko nga kanina, yung mga ninuno natin, di ba walang mga scientists, walang mga scientific method, kaya naman, nagkakap sila ng stories patungkol doon, na nagbibigay din ng aliw at nagbibigay rin ng mga aral sa mga bata. Kaya naman, alamat na isa na din sa ating mga napaka-makulay na kultura na naipapasa natin sa ating susunod na henerasyon. Kaya naman, kailangan natin na pagyabungin at ating i-foster ang ating kultura dahil dito, magkakaroon tayo ng makulay at masiglang kultura na kung saan may papasa natin sa susunod na henerasyon ang ating mga tradisyon. Sa susunod naman ay mga aral at moral. Una, kagandahang asal at pagbasa. Oo. Kagandahang asal. Yun naman talaga ang dapat na makapaloob sa isang kwento. Kasi ang kwento ay nagkakaroon ng silbi kung ito ay mayroong mga aral na ating mapupulot. At ang alamat din ay ganun. Meron ding mga kagandahang asal na nakapaloob sa mga alamat at ito ay nagbibigay ng moral na aral sa mga bata at sa iba't ibang tao. At ang pangalawa naman, kahalagahan ng kultura, lahat pakibasa. Ipinapakita ng mga alamat ang pagpapahalaga ng ating mga ninuno sa kanilang kultura, paniniwala at tradisyon. At sinabi ko nga kanina, ang kultura natin ay napakasagana. At isa na dito ang mga kwento ng mga alamat. Kaya naman, kung ating iti-trace down kung saan nagmula ang alamat, ito ay nakapag-loob pa talaga sa ating mga ninuno.
Ito ay mga kwento na kung saan nagbibigay ng aral at ang mga ninuno natin ay hindi sila sumusulat nung una. Ito ay verbalized lang, oration lang, yung mga kwentong nasa sinasabi. Kaya naman ang alamat ay hitik sa napakalaking tulong na rin sa pagbibigay ng aral sa ating mga kabataan. At ito rin ay nagpapakaloob ng pahalagahan sa ating kultura. Dahil kung walang kultura, wala ating mga alamat at walang mga iba't ibang kwento. Ngayon naman, pagpapanatili ng tradisyon. Una, pagkukwento. Ang mga alamat ay pinapasa mula sa salinlahi sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga matatanda sa mga bata. At noong unang panahon naman, dahil wala namang mga storybook talaga, so ginagamit nila ay nagsasalita sila at nagkukwento. Yun ang unang ginagamit natin sa komunikasyon, ang pagkukwento at pagsasalita. At dahil sa mga pagkukwento na yun, ay na-preserve ang ating mga stories na kung saan napapasa ito sa iba't ibang henerasyon. At ang pangalawa naman ay pagsulat. Ang mga alamat ay naisusulat sa mga aklat upang mapanatili ang mga ito at maibahagi sa susunod na henerasyon. Ang mga alamat daw ay sinusulat din at dahil sa paglaganap ng teknolohiya, nagkaroon na ng mga storybook. Aking na-remember noon na pinapabili kami ng aming teacher ng mga storybook at pinapasa. Yun pala ang purpose doon para ma-preserve ang kultura. Yung pupunta sa classroom tapos ano sila na kanilang mga produkto, mga kwentong bayan, mga alamat, mga bugtong, diba? Ganon. At isa rin yun para mapanatili natin ang ating tradisyon. At ang pangatlo, pagtatanghal. Ang mga alamat ay ginagamit sa mga dula, sayaw at iba pang mga pagtatanghal upang mapanatili ang mga ito. Ito rin ay ganda dahil sa pagtatanghal, nakikita natin ng personal kung ano ang ginagawa ng mga aktor at aktres. At ito rin ay tinawag na theater, kumbaga. So sa alamat, hindi lang pala ito ikinikwento, o hindi rin ito isinusulat, kundi ang alamat din ay itinatahal rin pala. Ang purpose o ang silbi ng mga ito, ng tatlong ito, ay para mapanatili ang ating tradisyon at para din ma-preserve ang ating kultura. At sa pamamagitan nito, hindi nawawala ang mga kwento at hindi rin natin malilimutan ang mga aral na nakapaloob sa ating mga kwento. At ito rin ay nagbibigay ng aral sa mga bata sa susunod na henerasyon. Ito naman ang kahalagahan ng alamat. Una ay ang preserbasyon ng kultura. Ang mga alamat ay nagbibigay ng sulyak sa kasaysayan at paniniwala ng ating mga ninuno na tumutulong sa pag-unawa sa ating mga pinagmulan. At dahil nga doon, alamat ay sinasabing nagbibigay rin ng mga kahulugan sa sinabi ko kanina. At ang pangalawa, nagpapalaganap ng aral. Ang mga alamat ay nagtuturo ng mga mahalagang leksyon tungkol sa buhay, kagandahang asal at pagpapahalaga sa ating kultura. Napakahalaga talaga na ating pahalagahan ang ating tradisyon at kultura dahil ito ang nagsisilbing identity natin as a nation o as a bansa. Kaya naman kailangan natin na i-preserve ang ating mga stories, mga legends, dahil dyan nagsisimula ang ating pagkatuto sa ating kultura at pagkakaroon natin ng ating karakter bilang isang tao sa ating komunidad. At dahil doon, nagpapalaganap din tayo ng mga mabuting asal. Dahil pag ikinikwento natin ang mga alamat, ito ay nagbibigay talaga ng mga iba't ibang aral sa atin. Kaya naman, huwag natin kalimutan na magbasa ng ating mga sariling mga Pinoy na mga alamat para hindi rin malimutan at huwag tayo bumasa ng napakaraming mga basahin ng mga sa ibang bansa, kundi tangkilikin din natin ang ating sariling mga alamat o mga kwento. At ang pangatlo naman ay aliw at inspirasyon. Ang mga alamat ay nagbibigay ng libangan at inspirasyon na nagpapasigla sa ating imahinasyon at nagbibigay ng pag-asa. Ito rin ay nagbibigay ng inspirasyon na kung saan kailangan natin na ipreserba ang ating kultura para mabigyan natin ng hustisya ang ating mga ninuno.
modernize ang ating mga alamat. Kaya naman napakahalaga na sa pa lamang ang mga bata ay kailangan natin na bigyan ng mga alamat at bigyan ng mga kwento na kung saan ang mga bata ay ma-engage sa pagbabasa ng alamat dahil ito ay napakahalaga upang mapreserba natin ang ating kultura at tradisyon. At ang paghuli ay paglalakbay patungo sa kaalaman. Lahat pakibasa. Ang mga alamat ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga alamat, mas lalo natin naunawaan ang ating mga pinagmulan at ang mga aral na tinuturo ng ating mga ninuno. At yan ang essence talaga ng alamat. Ito ang nagbibigay sa atin ng sulyap sa kultura at nagbibigay ng aral. At mamaya ay magpapakita kami si Jaya ng video at kayo magkikritika sa video at inyong talakayin at magbibigay kayo ng mga sagot sa tanong mamaya. So dyan nagtatapos ang aking pag-uulat at susunod naman si Miss Jaya. We are round of applause to Mr. Mark. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Continuation. Ayun, sensya o diwa ng isang alamat. Bago yan, panuorin muna natin ang alamat. Sir. Hindi pa yun natipid, sir. Tinkerbell. Ay, alamat ng bigyan. Alamat mo yun, alamat. Ay, kayo nag-ulam mo. Alamat ng mga Namatay na si Pero Ang alamat ng pinya. May makinang Rosa at Pinang na nakatira sa liblib na lugar. Dahil mag-isang anak lang si Pinang, lumaki siyang sunod ang layo sa ina. Ang katwiran ni Aling Rosa ay maliit pa naman si Pinang at matututo rin ang kanyang anak ng mga gawaing bahay kapag nagdalaga na. Subalit nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak, bagkus naging tamad ang dalagita. Ang alam gawin ni Pinang ay kumain, pamintana, maglaro, maligo, at matulog. Lagi pang nangangatwiran na pagod sa paglalaro kapag inuutusan ng ina o kaya hindi mahanap ang dapat hanapin. Mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak, kaya naman siya na lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kanyang anak ay magluto siya ng lugaw. Sumunod naman si Pinang, ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gayunpaman, inihain pa rin ito ni Pinang. Gusto mong magreklamo ni Aling Rosa ay hindi na niya ginawa dahil kahit paano, pinagsisilbihan siya ng anak. Minsang nagluto si Pinang ay umira ng kanyang katamaran. Bawat bagay na hanapin ay tinatanong niya sa kanyang ina. Nanay, nasaan ang palayok? Nanay, nasaan ang kutsara? Nanay, nasaan ang sandok? Hanggang sa maigi si Aling Rosa at pasigaw niyang sinabi, Naman magkaroon ka ng maraming mata. Para makita mo ang nilalap mo. halos tinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw niya. Tumahimik si Pinang at madabog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas ang mga oras hanggang sa nalipasan si Aling Rosa ng gutom. Nakatulugan niya na ang paghihintay. Nagising siya ng lapit hapon na. Malapit nang gumabi ngunit hindi na rin narinig ni Aling Rosa ang kaluskos sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulong o pagdalabog. Nabahala siya kaya kahit may sakit ay pinilit siyang tumayo upang hanapin ang anak. Di isa man sa kapitbahay ay walang nakakita kay Pinang mula sa kaninang umaga. Hindi na wala ng pag-asa si Aling Rosa. Marahil, nandyan lang sa tabi-tabi ang kanyang anak. Naisip niya marahil nagtatako lamang si Pinang dahil sa muling sinabi niya. Nagpagaling siya at nagkalakas upang mahanap niya ang anak, ngunit naging bigo siya. Hindi na niya nakita si Pinang. Hindi kaya tumayas na si Pinang dahil hindi na niya ito naasikaso? O kaya naman, nagsawa na ang kanyang dalagita sa pag-aaruga sa kanya.
Ang mga katanungang ito ay nagsasalibayan sa kanyang utak. Lumipas ang mga araw at lagi niyang hinihiling na sana'y bumalik na ang kanyang dalagita. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang tumubong halaman sa bakuran ng bahay. Dahil ika siyang maaruga, araw-araw dinidiligan niya ito hanggang sa namunga halaman. Laking gulat niya nang makita ang bunga. Hugis ulo ng tao at maraming mga mata. Bigla siyang nalungkot nang maalala ang sinabi niya sa anak. Nagkatotoo nga bang sinabi niya? Tahimik na tumangi si Aling Rosa. Napansin ng mga kapitbahay ang espesyal na pagkaaruga ni Aling Rosa sa halaman. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng sagutan nila mag-ina ng araw na nawala si Pina ay madalas sabihin, Pinang lang iyan. Bilang pag-alala sa anak, pinadami ni Aling Rosa ang tanim at pinamigay ng bawat isa. Bawat pinyang pinamimigay na, ikinukwento niya kung paano siya nagkaroon ng kakaibang halamang tanim. Mula noon, tinawag na pinya ang halamang may bunga na hugis ulo ng tao at maraming mata. Matutong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Tamang disiplina ang kailangan upang lumaking masipag at marunong sa gawaing bahay ang mga anak. Ngayon, ating pag-usapan ang lisensya ng alamat. Una is pag-unawa sa kwento. Pakibasa lahat. Please. Unawain ang buong kwento, ang mga nangyari, mga tauhan at ang mensahe o layunin nito. Dito, no, inuunawa ang takbo ng pangyayari sa kwento at inaalam kung sino ang characters, sino ang tauhan, ano ang mga importanteng pangyayari at kung ano ang mga lesson na nais iparating ng may akda. At dito, ito halimbawa, wala naman ito. Pwede balik. At kasi if alam mo yung buong pangyayari ng kwento, di ba if magtanatag movie, di ba if alam natin yung character, alam natin yung pangyayari, di ba mas magigets or naintindihan natin yung kwento. Kasi pag hindi mo naintindihan, syempre, hindi ka interesado or wala ka makukuhang lesson or wala ka talagang maintindihan. So dapat maunawaan mo yung kwento. Next is tukuyin ang tema at simbolo. Alamin ang pangunahing idea ng kwento at ang mga simbolong ginagamit ng may kahulugan. So sa hakbang na ito, kailangan malaman ng mga manonood or mga mambabasa ang tema. Ang tema ito ay idea or aral na naisip pahating ng may akda. Halimbawa, ang tema ng alamat or kwento ay tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan or sakripisyo. At ang simbolo, ito naman ay mga bagay, pangyayari or ideya at hindi lamang hindi lamang iyon simbolo like yung pinya. Hindi lang to siya simbolo ng pinya kay prutas. Yun ay simbolo ng may deep meaning. Kanang simbolo kay hindi lang siya simple but na siya deep meaning. Like for example, sa pinya, yun ay simbolo ng pagpaparusa at punishment kang pinya. Pina. Next is pagsusuri sa aral ng kwento. Suriin kung ano ang mga mahalagang aral o leksyon na matutunan mula sa kwento. So, ito ay pagtukoy kung ano ang mga moral lesson. Ito ay kanang susingin niyo ba sa story kagaya na, di ba? Moral lesson na itong ma-learn. Like, Moral lang. so, kung sa alamat life, dili na gusto mo yung pinya, so dapat dili na magtinatulan. So, in real life food, if di na gusto may consequences sa atong life, dapat di na magtinakulan or dapat kabalot na musunod sa isugo sa atong parents. So, kasagaran din sa alamat, so, nasa mga story, nandito sila yung mga moral lesson na atong ma-learn, na ma-apply na to sa atong kinabuhi. Next is iugnay sa kultura at tradisyon. Tignan kung paano naugnay ang kwento sa mga tradisyon, kultura at paniniwala ng mga tao. Ang ibig sabihin ng iugnay sa kultura ng tradisyon ay ang pagpakita kung paano ang isang kwento tulad ng alamat ay may kinalaman sa mga kaugalian, paniniwala at gawain ng mga tao sa isang particular na lugar o panahon. Kagaya
na sa ato, di ba? Sa kagaya sa kwento kanina, ang tuturan nandoon ay ang pagtuturo ng responsibilidad ng magulang sa mga anak. Kagaya din sa ato pinag-apply ng kultura, di ba? Na ang mga parents will is magtutulog of tuluan ta sa bata pa ta mag-train up a child nga samtang bata pa tuluan na ta na may responsabling anak kabulutan mo hinlo sa balay kay para pagdako dili ta may tapulan ni press gina ni pinang nga sa dalaga pa siya tuluan sa iyong mama so dapat bata pa lang sa kultura nato tuluan na dyan ang mga bata kay para pagdako na dili na tama dili na gaya ang ulo. Next is tukuyin ang personal na connection. Pagkibasa. Tunay ang kwento sa iyong mga personal na karanasan o pananaw. Ito naman ay personal na connection sa kwento. Like, kanang makarelate ka ba or feeling mo maglatag mo, hala bro, ako lagi na siya, makarelate ko na ako. Kanang maging experience kay more na-relate food sa karakter. Ibalik ko ang karakter kay di sitwasyon nga mag-relate food sa imong pagalingon. So, pag na, mas maka-learn ka o makaunawa ka kung sinaramdaman sa karakter tungkol kay na nakarelate mo ka, na-experience ka, na maka-learn food ka on ma-apply ko lang yung sa inyong real life situation. Yun lang, doon na tapos ang ating report. And ngayon, sa ating activity, kumuha kayo ng 1/2 at bakit sa alamat na pinanood nyo kanina, sagutin niyo. Sige, 1/2. Hindi na i-video ang activity. Pwede naman ang